Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasahim papawid na Professor on Air. Professor on Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air. Professor on Air. Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG, Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi sa Metro Manila sa buong mundo, welcome po sa Professor on Air ng Radio Filipino Media Group. Binabati ko ang mga taga-subaybay sa ibayong dagat at lahat po na nakikinig sa sister stations ng Radio Filipino Network dyan sa Dagupan City, Lucena at Legazpi Albay. Ang mga nariyan po sa Cebu City at Dumaguete, Tacloban City, Davao at General Santos City dyan po sa Mindanao. Tayo ay napapanood ng high definition at live sa YouTube channel. Ganon din sa Channel 100 ng Converge Cable TV System sa buong Luzon. At yan po naman sa RTV Tarlac Channel 26. Ito po si Willie Perez ngayong February 7, 2026. Narito ang mga tampok na kaalaman. Mabilis na pag-edad ng tao kahit bata pa dahilan daw ay poor diet ayon po sa mga eksperto. Sa science and technology, gaano karami na ang Lego sa buong mundo? Aling ibon ang pinapayungan muna ang hayop na plano niyang kainin? Sa trivia, sino ba ang nagpauso sa pagbibigay ng 3 red roses sa kanilang mahal o nililigawan? Saan? At kailan nagkaroon ng heavy traffic ng haba ay umabot po sa 100 kilometro? Sa tips to remember, anong iba pang paraan sa pagsasabi ng I love you sa araw ng mga puso para maiba naman? Sa history, saan nagkaroon ng kauna-unahang motel sa mundo? At sino ang nagduelo na sakay ng hot air balloon at nagbarilan dahilan sa agawan sa puso ng isang babae? At sa paing teacher gabay sa SME na nahuling may iba ang mister niya, subalit mukhang si babae pa ang madidemanda dahil nakialam sa phone ng asawa ng walang pahintulot. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi, mga kaibigan, nagbabala po ang mga eksperto na magmumukhang matanda kaagad ang tao simula sa edad na 20, lalo na at hindi healthful ang kanilang kinakain. Ayon po sa mga researcher mula sa University of Jyväskylä at University of Helsinki sa Finland, poor diet ang dahilan kung bakit nagiging biologically older ang isang tao kumpara sa eksakto niyang edad. Nagsagawa sila ng kakaibang pag-aaral sa mahigit 360 mga kambal na nagkakaedad 20 hanggang 25. Ang isa sa kambal ay madalas pong kumain ng gulay, prutas at organic na pagkain habang ang isa pang twin mahilig po sa processed at fast food, matatamis na inumin at pagkain at maging mga processed meat. Bagamat pareho ng genetic background ng mga kambal, kapansin-pansin po na umidad kaagad yaong hindi maingat sa kanilang pagkain. Samantala po naman, mahusay para sa kalusugan ng puso at bituka ang pagkain ng nuts. Sinabi po ng mga nakakaintindi na sagana sa vitamin E ang almonds. Almonds po yun ha, hindi almonds. Almonds at mayaman din ito sa magnesium at manganese na pampatibay ng immune system. Pati po sa pag-aaral, mas mababa ang inflammation at cholesterol ng mga tao na kumakain ng 56 grams ng almonds kada araw.
Paliwanag po ng mga eksperto, nagsisimula sa bituka ang ikabubuti ng puso kung kaya't malaking tulong ang pagkain ng almonds. Nabatid na tulong ito sa pagsigla ng good gout bacteria mula sa Bifido o Bifidobacterium at ang tinatawag po naman na Lactobacillus groups. Magandang balita po naman ito para sa mga taong problemado at kung minsan ay napipintasan dahilan sa bad breath o mabahong hininga, lalo ngayong nalalapit pa naman po ang araw ng mga puso. Ayon sa mga health expert, nalulunasan daw ito kung iinom o magmumumog ng tubig na may lemon. Bukod dyan ay sinasabing nagpapagaling ito ng tagyawat at eczema kung ipapahid sa apektadong bahagi. Dililinis din ito ang atay, pati ang mga digestive tract. Para naman sa mga moody, pinahuhupa daw ng pagkain ng lemon ng anxiety o pag-aalala at pinagbubuti ang dapat ay kapanatagan ng isang tao. Yan po ang unang bagay na ating knowledge sharing. Ang mga trivia, tips to remember, paying teacher, yan po ang kaagad ay susunod. Professor on Air. Professor on Air. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Sa patuloy na pag-usbong ng online transactions, dumadami rin ang mga online scammers na maaaring manloko gamit ng phishing emails, peking online sellers at investment scams. Ang mga panlolokong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng pera, kung hindi pati na rin ng personal na impormasyon. Upang maiwasan ang mga ito, huwag basta-bastang magbigay ng personal na detalye. Tiyaking lehitimo ang kausap o website. Maging maingat sa mga alok na tila too good to be true. Ugaliin ding gumamit ng mga strong passwords o two-factor authentication at i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Maging mapanuri at protektahan ng iyong sarili sa digital na mundo. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa klase! Nagbabalik ang Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Quote of the day. Quote of the day. Quote of the day. Magandang umaga po. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nag-exercise na ba kayo? Kayo ba yung nag-breakfast na? Hindi breakfast ha? Yung iba, breakfast ng breakfast eh. Break. Breakfast yun. Actually, ganito yan eh. Breakfast. Parang fist. No? Breakfast. Maarte pero yun ang standard eh. Ako, naaartehan din ako minsan doon sa... why the accent, di ba? Nag-work ako sa Shanghai, China, sa Hong Kong. Matagal ako dyan, 6 years ako. So, nung una, sabi ko, basta okay yung grammar, okay na. Hindi eh. Pag nag-apply kayo mo ng trabaho doon, at halimbawa, ganyan ang accent ninyo, I don't know what happened to you. Ay, wala. Hindi ka matatanggap doon. Niwala ka. Ang mga Chinese pa naman, very particular sa ganyan. Kung gusto nyo mag-work doon. Tsaka, American standard, okay na rin yun. Kung gagamit kayo ng English, hindi naman natin language talaga yan, di ba? Ang mother tongue natin is Tagalog, Filipino. Yung ating pambansang wika, Filipino. Pero yung Tagalog, ba't may Tagalog? Yan ang naging basis ng ating pambansang wika. Yan, para hindi kayo nalilito sa Filipino, Tagalog. Okay, makakatuwang po natin today ang isa rin sa palaging uhaw sa kaalaman, si Mon Santiago. At good morning din siyempre kay na engineer class si Dave Galapon. Nasa Lucena pa rin, no? Si engineer. Nasa Lucena. Si Boss Tom Robinson, good morning din. Lagi ko nandun din sa Quezon Province. Mabuhay kayo at ingat kayo dyan. Ang ating pong quote of the day, paborito naming ibahagi sa taong bayan ng kaibigang Melo Del Prado ay ang sumusunod. If you can love the wrong person that much, imagine how much you can love the right one. Wow, napapanahon ito, no? Hindi raw po kalugihan na umibig ka sa maling tao. Ito'y nagpapatunay na ang puso mo ay kayang magmahal, maging mabuti at maalaga. Sa maling tao, para nakikiusap ka ng pagmamahal. Sa tamang tao, makakadama ka naman ng kapayapaan, peace of mind. Nakakalungkot na ang wrong partner, maayos kang kinuha pero iiwan kang durog, luray-luray. Habang ang matino at maayos magmahal, kung minsan ay nakita kang bagsak pero
dadalhin ka sa kapayapaan. Marami pong ganyan sa mundong ito. Umiibig minsan ng maraming tao sa maling iba na hindi naman karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Therefore, anong ating diyan, ating moral? The moral is mag-ingat sa pagkakatiwalaan ng inyong tiwala, ng inyong puso at ng inyong pagmamahal. Naks! Tama-tama, no? Malapit na Valentine's Day eh. Marami tayong mga tips ngayon. At ngayon, tayong mga tao nga pala, nagkakasakit. At bawat apektadong parte ng katawan o body organ, dapat alam natin ng doktor. Sa iyo ba, Mon, merong sumasakit ngayon? Wala ka ba nararamdaman? Ay, ano siya? Perfect ang kanyang health, no? Kasi ang kinakain niya siguro ay mga healthful. Yung mga pagkain, yung kinakain natin, yung mga supplement, healthful yan. And it keeps us healthy para makita natin yung kaibahan, ha? Healthy body tayo, ang kakainin natin, healthful dapat. Ano yung mga parte ba ng katawan o yung mga organs na mayroong katapat na mga doktor para alam natin kung sino lalapitan. Baka mamaya meron tayong sakit sa puso sa dentista tayo pupunta. Baka iba mabunot sa inyo. Mga ugat-ugat dyan, yung inyong aorta. Pagka ho utak, pagka ho brain, pupunta kayo sa mental hospital. But mental? Hindi mental. Sa neurologist, ha? Neurologist kayo pupunta. Hindi yung neurologist, ha? Pinahihirapan nyo pa sarili nyo, pneumonia, parliamentary. Ito, neurologist lang okay na. Parliamentary okay na. Pneumonia okay na. Hindi pneumonia. Iba ang basa nun. Pagka puso, cardiologist. Pagka halimbawa, yung tuwing kailan ba naha-high blood or naapektuhan ng puso ng tao? Tuwing kailan? Pag nabibigo. O ano pa? Kapag when he or she fails, diba? O di kaya, hindi nakasingil ng utang. Yan. O, hindi nakasingil. Ang sabi kasi, katapusan daw ng buwan. Yung pala, katapusan ng mundo. Ay, nako. Yung baga, ang hahanapin nyo dyan, pulmonologist. Lalo na yung mga parang mga pugon dyan kung makapag-yosi. Nag-ano ka ba? Nag-yosi ka? Never. Ako, I quit. No? Ayoko magkunwari. Pero when I was in college, nako, napaka-chain smoker ko noon. Kala nyo lang napakabait ko. So, but I quit, no? Since kinausap ako ng kaibigan ko, nursing student, na bago pumunta ng Davao, sabi niya, alam mo ba, Willie, na kada stick niyan, may sinabi siya parang minuto, segundo, nababawas sa longevity mo, sa haba ng buhay mo. So, tinigil ko. At ako'y siyempre marami pa tayong gusto mapagsilbihan. Yung ating stomach and intestines, gastroenterologist ang hahanapin ninyo. Pagka naman sa bato, yung kidney, nephrologist ang hahanapin ninyo. Pagka buto at kasukasuan, yung mga may rayuma dyan, sa mga buto, ay orthopedic. Hindi, buto at kasukasuan lang to. I stand corrected. Lilinawin ko lang. Buto at kasukasuan, orthopedic doctor. So, pupunta kayo sa orthopedic hospital. Yan, orthopedic. Pagkakalamnan, yan, rayuma, rheumatologist ang pupuntahan ninyo. Pagka naman balat, skin, yan ang parang pinakapasad ng ating tahanan yung ating mukha, yung ating balat, yan ang nakikita. Kailangan makinis. Dermatologist ang inyong pupuntahan. Pakitandaan po ninyo, mistakes are for remembering, not repeating. Smart people learn from their mistakes, but the sharp ones learn from the mistakes of other people. Ang mga tao na dahilan kung bakit tayo ay aabot na sa ika-6 na taon ng pagkakabuo ang Professor on Air, ang ating napipintong 6th anniversary sa October, ay binabati natin at paraan natin sa even in our own little way na pasalamatan. Hindi man natin mabati lahat, tuwing Sabado naman nandito kami, huwag kayong magtatampo, okay? So nandiyan yung mga nasa Facebook Live. Kanina pa nakaantabay sina Melito, Melitante, sina Rodelio, ha? Good morning. Si Mon Samson ng Manila Bulletin, ang presidente po ng tropang extra rice. Paring Mon, medyo hinay-hinay sa sa kanin, ha. Yung cholesterol, mahirap, mahal ka namin. Ang mga taga Bohol, mga taga Iloilo nanonood po sina Dr. Zinya Baligwat, ang mga taga Zamboanga, Dagalea family, sina Usray Abdul, salamat at mabuhay kayo diyan sa Mindanao, sina Alex Olazo and family, ang mga nasa Australia, sina Dennis Karunungan at sina Elsa diyan sa Perth, Australia.
Eric Villano, mabuhay ka. At sa mga kabatch, ganon din si Erwin Andawal. Mabuhay ka. At syempre sina Jonas Lozano and family nandyan po sa Iloilo. Sino pa ba? Facebook Live, YouTube channel. Yung mga estudyante ng Pamantasan Lungsod ng Maynila at mga taga Philippine Normal University, ang mga taga Mindanao Central University, mabuhay po kayo. At syempre mabuhay ang mga nasa Bataan, lalo na ang Rihensya at Gutierrez family. Pagbati mula kay Rondel Rihensya. Hello kina Earl Sonsa at Jules Mesa. At kumusta din kina Apple May Villarin at French Riley Desilos ng Las Piñas. Ay kumusta po sa mag-asawang Professor Vladimir Ocampo ng Centro Escolar University Las Piñas at Professor Shirley Ocampo ng De La Salle University sa Manila. Hello kay Nanay Babeng Ocampo. At regards kina Erin Mabaza, Kate Calma, Alicia Eusebio, Rainy Abaricia at Ivan Pilien. Mabuhay po ang mga taga Marinduque. Lalo na sina Angelo Rico Hermoso, Angela at Angeline Rico Hermoso. Pagbati mula sa loving daddy na si Rico Hermoso. Kumusta din kina Zarina Espera, Mila Balilia, Erlin Ganga at Crisel Lauro. Pagbati mula kay Cheryl Angeli Ocampo. At syempre, kumusta na rin kay Katrina Ocampo. Merong mga may kaarawan. Sa February 10 ay birthday po ni Louie Salandanan Reyes ng Malaban, Bigyan, Laguna. Mabuhay ka, paring Louie. At sana ay humaba pa ang buhay mo kahit na hindi ko sure kung mahilig kang kumain ng pansit. February 13, happy birthday kay John Der Villanueva. Leng, kumusta kay paring John Der? Dumako na tayo, Mon, mga kaibigan, sa ating Idol for today. Idol ko siya. Idol ko siya. Idol ko siya. Idol natin, ang Hollywood actor na si Michael Douglas, asawa po ni Catherine Zeta-Jones ng USA. Taong 1980, nakilala po ni Douglas ang isang chambermaid sa hotel, isang katulong, nagtatrabaho doon, nagngangalang Carmen. Kailangan po ni Carmen magtrabaho na parang kalabaw upang mapalaki ng maayos ang 5 anak. Naantig ang damdamin ni Michael nang malaman ang kalagayan ni Carmen at nagpa siyang tumulong ng palihim. Sa loob ng 30 taon, nagbigay siya ng financial support kay Carmen kada linggo. Every week po yan. Inakala ni Carmen, naggaling sa kawang gawa ng simbahan ang mga perang natatanggap. Dahil sa tulong na ito, napag-aral niya ang mga supling at nabigyan ng desenteng buhay sa murang edad. Makalipas po ang ilang taon, naging doktor ang anak na babae ni Carmen at natuklasan na ang mga cheque at financial support ay galing lahat kay Douglas. Nang magkaharap sina Michael at Carmen, nahayagang napakagandang epekto ng tahimik na pagtulong sa kanila ng aktor. Sinabi na ni Douglas na nagtatrabaho ng gusto si Carmen at tumulong lamang siya upang medyo pagaanin ang kanyang mabigat na kalagayan noong una. Michael Douglas, na 3 dekadang tumulong sa isang ina na maitaguyod ang 5 anak sa gitna ng mahirap na kalagayan. Subalit, palihim, hindi naghintay ng anumang kapalit. Idol ka namin. Professor on Air. Professor on Air. RPMG. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG, Radio Filipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ng standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na ventilasyon.
Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo. Serbisyo, todo. Welcome back sa klase! Nagbabalik ang Professor on Air! Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG, Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor's Trivia. Professor's Trivia. Mabuhay nga pala ang mga nakasubaybay sa ating Facebook Live. Mabuhay po ang mga estudyante at faculty members ng Philippine Christian University sa Dasma, Cavite, Dasmariñas, Cavite, lalo na si Dr. Rolando Bayalan. Nakasubaybay din sina Boss MJ Santos. Boss MJ, pakinggan mo yung ating mga nakikinig pala, Mon, si Boss MJ. Tamang-tama yung ating mga tips. Mamaya, tingnan natin kung papasa sa kanya yung mga tips para sa Valentine's Day, no? Ganon din si Jonas Lozano, may pinag-greet si Jonas, no? Sabi niya ay nakikinig ang sino ba tong pastor na ito, Jonas? Si Pastor Vicente Terol ng Christ-Centered Family Church of Iloilo na nasa Australia ngayon pero nakasubaybay. Si Boss Tom Robinson watching from Baguio Country Club. Bossing, yung ating golf club dyan, ha? Wag masyadong gagalingan, ha? Pag sobrang galing, minsan kinaiinisan ka na rin. Joke lang, bossing. Ganon din ay si Ines Torrejos dyan sa Valenzuela City. Hindi ba maginaw dyan? Ang mga kuya Eagle, sina Governor Dax Medrano, si Kuya Philip Obispo Hugo, at ganon din ang mag-asawang Roger at Teacher Luz Manalang, Krisha Caballero Samson and family sa Paki Laguna. Pakinggan nyo ito. Alam nyo kasi, halos hindi raw maipinta ang mukha ng marami, lalo na kapag naipit sa mabigat na daloy ng trapiko na sumasabay pa sa oras ng pagpasok sa trabaho o emergency. Pero, wala nang hihigit pa sa tinaguriang China National Highway 110 traffic jam na tumagal ng 10 araw. August 13, 2010, na magsimula ang sakit sa ulong problema sa China National Highway 110 at dyan po sa Beijing Tibet Expressway sa parting Hebei at Inner Mongolia. Inaabot ng 100 kilometro ang haba ng trapiko at sinasabing kada araw ay 1 kilometro lang ang iniusad ng mga apektadong motorista. Pangunahing dahilan ng heavy traffic ang pagdagsa ng naglalakihang truck papuntang Beijing na may kinalaman sa pagdadala ng materyales para sa coal production. Ang problema ay pinalala ng iba pang aksidente dahilan sa ilang road construction na hindi pa tapos, bukod pa ang disenyo ng highway na hindi tugma sa kapasidad ng mga sasakyan na po pwedeng padaanin. Dahil dito, marami ang nagsamantala, lalo ang mga nagbebenta ng pagkain at iba pang kailangan para sa mga stranded. Ang isang bote ng tubig na dati mabibili sa katumbas sa 7 piso sa pera natin ay binenta na mahigit 100 piso, habang ang benta sa noodles at iba pang basic needs ay naging triple ang presyo. Kung ako ang negosyante, kung ikaw mo na negosyante, ano pa ang mabentang pwede ba nating ilako? Ha? Arinola. Oh yeah, Arinola. Oo. Kidding aside, Arinola talaga. Mantakin mo 10 ilang araw 'yon? Ano 'yun? 10 araw 'yun. Alam ko, ha. 10 araw at mahigit 100 kilometro. Saan ka ano doon? Oh, Arinola. Wag naman magsamantala. Ano na nga aabuti na, paiinisin nyo pa History. Kapag sumasapit po ang araw ng mga puso, nagugunita ng marami ang isang bantog na naging hari sa Europa. Si King Henry VIII ng England ang nagpasya na tuwing February 14, dapat ipagdiwang ang araw ng mga puso. Linawin nga natin, no? Pagka sinabi mong February kasi yan, American Standard eh. Pero yung traditional na February, yun ang sinasabing yun ang sinasabing standard talaga. Yun ang correct.
Pero syempre, nakagawian na yung February, parang pinaigsi. Pero February ang standard, ha? So, I think either is okay. Ako, ginagamit ko yung February. Minsan, nagagamit ko yung American Standard, February. Basta yun na rin yun, ha? Okay na rin. Palibhas ay marami po naging asawa at babaero nga itong si King Henry VIII. Naging importante sa kanya ang romantic day na ito. Taong 1537 nang maglabas siya ng kautusan na taon-taon ay February 14 isa-celebrate ang Valentine's Day. Professor on Air. Professor on Air. Abay, nakikinig pala si Rodalyn Season, si Mentor Rodalyn at saka si JC. Pakinggan niyo tong ating trivia. Ha? Alam nyo, para sa iba, asawa o boyfriend, GF, or nililigawan pa lamang, parang pangkaraniwan na ang pagsasabi ng I love you with matching 3 red roses. Narito po ang iba pang suggestions ng mga kampon ni Cupido kung paanong mapapasaya ang iyong kakaibang I love you. Yung inyong pagmamahal sa araw ng mga puso, ang inyong ILY gesture para sa sino mang minamahal. Una, ha? Magsakit-sakitan. Pwede kang magpa-confine sa ospital. Kapag dumalaw ang babae, sabihin mo nagkasakit ka dahil sa kakaisip sa kanya, sabay sabi ng I love you. Kung ang girlfriend o boyfriend nyo naman ay health conscious at tipo ng gusto pa mabuhay ng mahaba, reguluhan nyo ng barley. Yan. Ako, matutuwa si Mentor Rodalyn yan. Sina Mentor Mitch Delgado. Kapag tinanong, bakit barley? Sabihin mo ang madalas ipayo ng mag-asawang Cecil Sejes at Drex Garcia. Ayokong kapitan ka ng nakakamatay na sakit. Mahal kita kaya inom ka nitong anti-cancer at anti-aging na barley. Yan. Tama ba, Mentor Mitch? Okay ba yun, Mentor Rodalyn? Alam na this ng mga taga-IAM Worldwide Corporation. Pangalawa, isa pang tip. Isama mo siya sa rooftop ng isang building. Kapag overlooking na, saka ka tumingin ng makahulugan sa malayo. Yan. Iparamdam mo sa kanya na ang bird's eye view sa kanyang harapan ay singlawak na mga pangarap at pagmamahal mo para sa kanya. Sus Mariosep, baka gaganyan-ganyan ka, ni Sing Condoling, wala kang ipon sa bangko, ha? Ito, pakinggan nyo to, Coach Gibon Gonzales, Coach Mark Lester Sandoval. Ito yung mga tips lang naman. Kung alam nyo na to, ibahagi nyo doon sa inyong mga client, ha? Pwede silang magpagawa kayo ng mga banner o tarpaulin, ha? Na may nakalagay na larawan ng babaeng mahal. At sa ibaba nito, ang ilagay nyo dyan, Coach Mark Sandoval, yung magic words na I love you. So, kasabutin mo ang Tricycle Drivers Association na may biyaheng dumadaan, yung mga tricycle na dumadaan palagi sa bahay ng mahal mo. Toda ang kasabutin nyo, ha? Hindi tado. Magkaiba yan. Yung toda, tanong ha? Hindi tayo nagmumura dito, ha? Yung toda, yun ay, yung tricycle and operators, Tricycle Operators and Drivers Association, di ba? Yan. Basta yan samahan ng mga operators at mga drivers. Yung tado, hindi ganun. Ha? Marami masasaktan doon. Hindi natin tinotolerate yan. Toda, hindi tado. Kapag nakita niya ang mga banner o tarpaulin na yan na nakakabit sa mga nagdadaan na sinasakyan yung tricycle, siguradong mamamangha at matutuwa. Matutuwa siya sa kakaibang klase ng iyong pagmamahal. Yan din ang gawin nyo, ha? Ay Rico Hermoso. Yan. Kakasabot kayo dyan. Magtulungan kayo. Pakinggan nyo naman ito, Coach Eman Espiritu at Coach Jason Yongko. Para sa inyong mga kliyente, yung mga nakikinig natin. Ano ba ibang paraan ng I love you gesture? Bumili ka ng Jonas Lozano, bumili ka ng megaphone at magsama ng ilang kaibigan na kunwari may rally sa tapat ng bahay nila. Sa pasakalye, itaas mo ang mga nakatikom na kamay, ha? Na mistulang nakikibaka, parang ganyan, makibaka. Pakita mo nga ganyan, yung clenched fist, ganyan. Makibaka. Hindi, pero iba to ha? Linawin nyo na hindi hinaing
kundi pagmamahal ang nais mong ipahayag sa babaeng nililiyag. Oo, yan ang pwede kina Michael Elomir at Willow Indak. Pwede yan. Try nyo, oo. Ito. Ito, para kina paring Christian Vasquez. Pero ito, maraming alam to eh. Itong sina Jason, ano kasi, magagandang lalaki. Itong aktor na to eh. Si paring Christian Vasquez, pati si Coach Ram Lucido. Ay, para sa mga kakilala nyo na lang, para maiba. Magpabili ka mo sa kanya ng sleeping pills. Doon sa babae. Ha? Kunwari lang naman. Oo. Hindi mo talaga iinumin. Kapag nagtanong siya kung bakit ka nagpapabili ng gayon, sabihin mo na matagal ka nang hindi nakakatulog kakaisip sa kanya. Oo. Kapag gumiti siya o natawa, ay saka mo sabihin ang I love you. Oh. Ito naman, Dayan Bam Basilio, yung mga staff mo diyan, yung mga bumubuo sa Burnbox team, pakinggan nyo to, pwede to sa inyo, pwede sa iba ha. Ibili mo siya ng sangkaterbang junk food, maraming pagkain ha. Kapag sinabi niyang baka siya tumaba, samantalahin mo ang pagkakataon na sabihing patunay ito na kahit maging sinlaki pa siya ng elepante, ay mamahalin mo siya habang buhay. Diba? Oh, yan. Next. Tawa si Krisha Samson. Next. Para to kina Dennis Karunungan, ha? Regards niya sa Australia, yung mga OFW dyan, mga taga-subaybay natin. Freddy Lobo, kumusta dyan sa Ireland? Pakinggan niyo to, ha? Kung sumasakay siya ng LRT, nagbakasyon kayo dito, paring Dennis. Yung mga kababayan natin nasakay ng LRT, MRT. Kausapin nyo ng maaga o kasabutin ng pager o announcer ng railway transit. Pwede yan, oo. Ipa-ere mo ang isang note na nagsasabing, attention to all passengers. This is to announce that, example, Mr. Dennis Karunungan loves Elsa Karunungan very much. Merong fill in the blank. Gamitin nyo na lang. Copy-paste na lang natin mo. Para sa kanila. Ano pa? Makinig kayo sa inyong paboritong TV o radio station, radio program, kagaya ng, halimbawa, ng marami nakikinig, yung mga natutuwa. Yung The Late Night Show with Tom Robinson. Oo. Saka nyo ipa-ere ang inyong I love you. Yan. Yan ang mga magagaling sina Tom Robinson sa ganyan. Kahit hindi siya makapakinig, siguradong makakarating yun sa kanyang kaalaman dahil nationwide broadcast. Kasabutin nyo sina Sir Arvin at saka sina Engineer Classy Dave Galapon. Oo, pwede yun. Paring Melvin Kasahe. Hi, Ann. Ito, paring Melvin, gawin mo to kay Mare. Pwede to. Hamunin mo siyang maglaro ng Scrabble. Mind game. Oo, Scrabble. Naglalaro ka nun, Mon? Oo. Akala ko sungka Nag-Scrabble daw. Hindi sungka nilalaro ni Mon Santiago. Ang itira mo palagi, pag naglalaro kayo ng Scrabble, I love you hanggang sa maubos yung tiles. Oo. Kapag nagreklamo siya, i-remind siya na kasama sa rules ng game na walang limit as to how frequent a player uses a particular word or words. Linawin mo din na nabobobo ka kapag kaharap siya at ang tanging memoryado at nauunawaan mong malinaw ay ang pagmamahal sa kanya. Yun. Ano pa? Jonas Lozano, Jomar Sintor ng Iloilo. Happy birthday, Jomar, ha? Jonas Lozano, sabihin mo to sa mga nasa Australia, pati dyan sa mga pangga natin yan. Yayain mo siyang manood ng sine. Pero, ibang diskarte ang gagawin mo this time. Itapat mo sa mga palabas na siguradong gusto niya lang. Ha? Siya lang yung may gusto. Then, habang nanonood kayo, wala kang gagawin kundi bantayan siya. Dalhan na snack at ibigay lahat ng needs. Kapag nagtanong siya kung naintindihan at nagustuhan mo ba ang pelikula, sabihin mo, Jonah, sabihin niyo mga kaibigan na hindi mo talaga type ang pelikula at kaya ka lamang sumamang manood ay dahil sa kanya. Oo. Dito na papasok ang prinsipyo ng through thick and thin, sabay yakap sa kanya at I love you. May sinasabi pa si Jonas, ipahawak mo sa babae ang pitaka mo pag nasa maraming tao kayo at may pulis sa paligid at saka kasumigaw na magnanakaw. Pag hinuli, sabihin na huwag na magreklamo, love you, you have stolen my heart. Wow. Okay yan, Jonas, huwag mo masyadong galingan, ha? Baka mapalitan ako ng pag-host dito. Yung mga perpetual night guards, sina Sir Val Carion, Lodenilo Nervesa, sina Romy Gabila, Frederick Lescano, pakinggan nyo to. Padalhan mo siya ng mga bulaklak
Pero this time ay kakaibang diskarte. May note ka dapat that says, chocolates and roses for you. Pero actually, roses lang ang ipapadala mo. Wala talagang kasamang chocolates. Kapag nagtaka ang babae, nagtaka siya at itinuloy pa ang pagbasa, may nakasulat dapat, P.S. Sorry, I ate your chocolates. Yan. Sa ganitong paraan ay mapapatawa mo pa siya at mapapatunayan ang kanyang mahal ay may sense of humor na kagaya ni Tom Robinson. Saka mo na lang siya ibili ng chocolates kung gusto niya talaga at pwede ring samahan ng tostadong siopaw ni Lola Nenas. Paborito ni Sir Arvin yan eh. Ipapasalubong na ubos. Naubos yung tostado ni Lola Nenas. Colonel Christopher Palcolan Olazo, Colonel Jose Maria Franca. Ewan ko kung papayagan ni ST ha. Colonel Olazo. Sa iba na lang kaibigan nyo kung di Uber sa inyo ha. Dalhin mo siya sa probinsya. Dalhin mo sa probinsya. O kung halimbawa nasa Tagaytay o Silang. Sa ibang probinsya. May kamag-anak doon, kakilala. Liblib na lugar. Kinabukasan, paggising nyo, ipag-igib mo siya. Tapos, ipagsibak ng kahoy para maipagluto sa gabi, haranahin. Yan, oo. Kapag sinabi niyang, bakit makaluma ang style mo, Colonel, pag tinanong, linawin mo na kahulugan nito ay mamahalin mo siya sa anumang salin lahi o matapat na panahon. Mamahalin mo kamo siya sa panahon at hindi panahon, anuman ang mangyari. Simon, sasakit na ang tiyan nito kakatawa. Kanina pa tawa ng tawa. Pati itong mga nandito sa Facebook Live. Mukhang gusto pang mag-share ni Ronald Samson eh. Pwede naman, oo. Ano pang naiisip ninyo? Hello nga pala kina Katrina Ocampo, Jerlane Dangka, Gloriel Tendido at Anika Beatriz Panopio na malapit ng mag-birthday. Regards sa mag-asawang Marwin at Jessica Bertudes, pati na sa mag-asawang Krisha Marie at Ronald Samson ng Paki Laguna. Hello po sa management and staff ng Starbucks dyan sa Robinsons Las Piñas, lalo na kana Raymond Ballesteros, sina Laika, JC, Iru, Ella, Kate, Ria, si Sir Martin at ang security officer na napakabait, si Sir Gary Sumkad. Kumusta kina Tony Shinobi, Antonio Uy and family, kumusta po? Pati na sa mag-asawang Inatan at Ricky de la Cruz ng California, USA. At ganoon din hello po sa mga members ng Anytime Fitness Robinsons Las Piñas, lalo na kina Chona Gani, Finina Lim, si Tess Espiritu Asinas, Teddy Francia, Rochelle Baldago, Lisa Yutanco, at sina General at Jennifer Asierto. Mabuhay po ang management and staff ng Diamond Hotel Manila, lalo na ang head ng Corniche na si Mr. Rodel Cruz, katuwang sina Erica Maykilon, Dom Pecayo at Michael Angelo Tuazon. Yang mga taga Diamond Hotel Manila, hindi basta kaibigan niya mga yan eh. Alam niyo kung bakit ako nawiwili dyan? Mahal po ako dyan. At saka yung yung mga empleyado diyan, mga talagang ugali na mga pang 20th century, may attention to details. At lilinawin ko sa inyo, mahal ho ako diyan sa Diamond Hotel Manila. Maraming salamat, Sir Rodel. Okay, maiba tayo. Dumako tayo dito sa sa iba pang tungkol sa mga okasyon ngayong February. Kasi February 14, Valentine's Day na. Ano bang plano mo, Mon? Mon, I hope I'm not asking too much. May jowa? May girlfriend ka na? Wala pa. Tutok siya sa kanyang further studies siguro. Sana magmahala na lang ang Magsing Irog at wag tutularan itong dalawang nagduelo sa Paris. Ano bang kakaiba ang nangyari noon sa 19th century France? Alam nyo ba na nagduelo po sina Monsieur de Grandpré at Monsieur de Pic dahil daw sa love triangle. At para ipakita sa mga tao at sa pinag-aagawan nilang babae na kapwa sila high class, sosyal, at hindi basta-basta ang mga naturang lalaki, nagpasya po na gumamit ng hot air balloon sa kanilang duelo. Sosyal. Ikatlo ng Mayo, taong 1808, parehong sumakay ng kanya-kanyang hot air balloon sina De Pic at Grandpré, kasama po ang kanilang piloto, kawawang mga piloto. Gamit ang kanilang mga kahibangan, ang kanilang mga lumang baril
unang umasinta at nagpaputok si Depi, kaya lang ay sumablay. Saka naman gumanti ng putok si Grand Pre, asintado at tinamaan ang hot air balloon ng kalaban, kung kaya't bumagsak ang sinasakyan ni Depi at kanyang piloto na pareho pong natodas. Hindi ho tayo natutuwa dyan sa mga ganyan, pero wag niyo tutularan yung mga ganyan. Oo. Pagka ano yung kanta? You let go, pagka bumalik sa iyo, talagang para sa iyo 'yan. Para kayo talaga. Okay, dumako na tayo sa ating tanong mo sagot ko portion. Itanong mo kay Professor Willie. Itanong mo kay Professor Willie. Sabi naman ni Jonas, Jonas Lozano, tanungin mo ang babae kung magka-apelyido kayo. Pag sumagot na hindi, tanungin mo ulit kung gusto niya na sabay, love you. Kung gusto niya. Okay. Yung apelyido raw, sabi ni Jonas. Galing kay Paolo Mendoza ng Bacolod City, Negros Occidental. Paano ba manghuli ng isda ang black heron? Abay, ibang diskarte nito, ha? Yung ibon na yan, kilala din sa tawag na black egret. Ginagamit niya ang pakpak upang lumikha ng anino sa tubig. Ito nagiging takbuhan o taguan ng ilang nerbyosong isda. Kinaakala nila na ligtas sila sa lilim, subalit ang totoo ay nakaabang na ang heron sa kanila. Itanong mo kay Professor Willie. Galing naman kay Sofia Alonso of Antipolo City, gaano karami na ang Lego sa mundo? Alam nyo, batay po sa research, kapag daw pinagdikit-dikit mo lahat ng Lego sa daigdig, lilikha ito ng tower na 10 beses na mas mataas o mahaba sa distansya ng Earth at buwan. As of 2024, tinatayang mahigit na sa 1.1 trillion ng Lego na nagawa sa mundo. Taon-taon po ang kumpanya ay nagmamanufacture ng 36 billion bricks, katumbas po ng 1,140 pieces per second, na ibig sabihin ay patuloy itong dumadami. Itanong mo kay Professor Willie. Itanong mo kay Professor Kumusta po sa mga nasa Hong Kong? Galing kay Christine Lopez. Ano po bang mainam na inumin ngayong Valentine's Day? Meron ba kayong iniinom na pinaniniwalaan nyo na magagawa kayong lalaking-lalaki? Ano ba yung alam niyo? Ha? Baka makahingi kayo ng tips sa ilang taga-Indonesia. Bakit? Doon kasi, may ilang kalalakihan daw na umiinom ng dugo ng cobra para lalong lumutang ang masculinity. Pinakamahal daw ang dugo ng king cobra. Itanong mo kay Professor. Ayun, si paring Mon Samson ng Manila Bulletin, hindi pa niya to kailangan. Matikas to malakas to. Si paring Mon Samson. Tsaka kasi siguro yung kanyang kaka-extra rice, kaya siguro, ayun, masigla. Oo. Para sa ibang katanungan at pang-research, mag-email sa willpera06@yahoo.com. Hello kina Kuya Vir Perez. Kagagaling lang from Los Angeles, California ni Kuya Vir Perez. Kasama sina Ate Lynn, ang Perez family, tsaka sina Ma'am Flor, yung mga taga Bicol, ha? Yung mga kamag-anak ni Kuya Vir Perez. Mabuhay kayo at sana ay nasa mabuting kalagayan. Hello kina Jacqueline Sebastian, JM Loklokan, McCoy Laida, si Naatan at Lovely Valverde ng Dubai. Binabati ni Mira Valenzona ang Gonzales family, Hontilla family, pati na si Eric Barcon. Regards sa mga estudyante po ng UP Manila. At ganun din ay sana nasa mabuting kalagayan yung mga taga PCU Dasma. Kasi kaya ko nabanggit ng PCU Dasma, bigla ko palang naalala. One of these days mo, na-invite tayo sa Philippine Christian University na maging resource speaker, ang Professor on Air. So, invited tayo ng mga executive ng prestigious na paaralang yan, Philippine Christian University. Meron sila sa Manila, meron sila sa Dasma, meron pa sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, dumako tayo sa ating tips to remember. Tips to remember. Tips to remember. Okay, anong mga bagay ba ang dapat ayusin mo palagi dahil madalas itong mapon na ng iba na hindi mo napapansin? Unang-una, alam nyo kung ano? Yung sapatos mo, madalas yan.
Sapatos, yan ang, alam niyo, yan ang magandang pambati eh. Nice shoes. Ang isa sa mga kilala kong makintab lagi ang sapatos, sigurado to. Yung yung chief of staff, yung lieutenant ni Secretary John Vic Remulla, yung kanyang chief, yung ng kanyang security, si Police Colonel Christopher Palcolan Olazo. Makintab lagi ang niyan, sapatos niyan. Kaya yung mga tao niyan, kinakailangan makintab din. Yung boss nila, si Colonel Olazo, makintab eh. Baka kayo mapag-push up ng 100 yan. Paano mo ba, paano mo tratuhin ang mga waiter at staff? Nakikita yan ang kausap mo. Lalo na yung nililigawan mo, ay masama pala ugali nito. Doon pa lang, di ba? Arogante. Ano pa? Kalinisan, lalo na ang mga kuko at hininga. Ito ba yung aking makakasama sa team? Ito ba yung mapapangasawa ko? Ito ba yung magiging girlfriend ko? Napakahilig pa sa French kiss. Tapos mabaho hininga. Pagka naamoy mo, para ka nanonood ng sine na biglang huminto yung pinapanood mong pelikula. Huwag ganun. Ano pa? Hindi pala napupunan, naaamoy. Yun na yun. Kalinisan, lalo na ang mga kuko at hininga. Yung kuko, baka malinis pa yung kuko ng witch eh, 'di ba? Dapat hindi nanggigipalpal sa dumi yan. Tingnan nyo nga, yung aking mga kuko, malinis yan, ha? Walk the talk. Baka si Prof naman, payo ng payo, yung kuko niya, nanggigipalpal. Para naging, rake. Kalinisan, yan ang mahalaga. Ano pa? Yung tono ng boses mo. Yung paraan mo ng pagsasalita. Dapat maayos. Kumitiwala ka ba sa sarili o arugante? Ano ka ba? Confident ka ba o arugante ka lang? Nakikita yan. Yung posture. Ano ka ba? Pa-humble effect lang. Kunwari nakatungo. Pero nasa loob ang kulo. Hindi doon nasusukat yun. Yung confidence mo, pagka meron ka nun, halfway panalo ka na. Kung paano ka makipag-usap sa iba. How you deal with other people, kasi member tayo ng society, integral part tayo ng society, kailangan maayos. Okay, yan ang ating tips to remember. 17th century nang mauso po ang pagbibigay ng mga bulaklak sa mga kasintahan at mahal sa buhay tuwing sasapit ang Valentine's Day. Unang nagbigay ng halaga dito si King Charles II ng Sweden, na habang nasa Persia, present-day Iran yan, naunawaan ang malalim na mensaheng dala ng iba't ibang klase ng mga bulaklak upang ipahayag ang saloobin sa kapwa, lalo na sa minamahal. Pagbalik niya ng Europa ay tuloy-tuloy na pinatangkad ng pamimigay ng red roses ang pagpapahalaga ng kapwa sa kanyang kabiyak at sa kapwa. Naging popular trend sa Victorian era ang pagbibigay ng 3 red roses na malalim ang kahulugan, lalo't Valentine's Day. Ito ay sinasabing katumbas ng I love you na lalong nagbibigay ng kulay sa tinatawag na Love Month. Taon-taon, mahigit sa 50 milyong roses ang naipamimigay tuwing araw ng mga puso. Tinatayang 1 bilyon naman ang mga Valentine's Day cards ang nakakarating sa isa't isa, lalo sa mga taong nagmamahalan sa iba't ibang parte ng daigdig. Baka naman magbibigay nga ng 3 red roses doon sa isang babae. Meron din palang ibang binibigyan. Di saklap naman nun. Ano lang. Ayusin, di ba? Ayusin. Marami daw dahilan kung bakit binansag ang Honest Abe si Abraham Lincoln na naging 16th president. Alam ko 26th president ng USA ito no? Basta siya yung may nakatulong sa abolition ng slavery. Isa na rito ang katapatan niya sa trabaho bilang clerk sa isang tindahan. Batay sa kwento ng mga nakakakilala sa kanya, kapag minsan daw ay kinukulang sa bigyan ng sukli si Lincoln, matapos ang trabaho ay hahanapin itong customer at kahit paminsan ay kilo-kilometro ang dayo ay pupuntahan ng bahay at isasauli ang kulang na sukli. Maganda to, Mon. Yung iba, ganito ang prinsipyo finders keepers. Ganun. Mula noon, natanyag si Abraham bilang Honest Abe. Bata pa lamang ay marami ng magandang katangian na nakita kay Lincoln. Mahilig po ito sa libro at basa ng basa sa mahabang oras. Mabuti siyang kaibigan kahit nung teenager pa, nag-enjoy siya na magkwento ng katatawanan at makihalubilo sa tao. Masipag siyang mag-aral hanggang sa maging abogado at nabatid na bukod sa madaling gamitin ay may iba pang rason kung bakit mahilig magsuot ng top hat si President Abraham. Dito niya inilalagay ang mahalagang papel at dokumento para madali niyang makuha mula sa sombrero, lalo't may babasahin, pipirmahan at kailangang unawain alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Pagka dito mo ginamit yan, kulang, Mon. Yung mga hindi nagbabayad ng utang,
hindi kakasya dun sa top hat pagka yan. Kailangan bag talaga. Maraming ganyan eh, no? Magaling mangutang. Alam nyo, ilang araw na lang eh, Valentine's Day na. At kapag araw po ng mga puso, hindi may iwasan na mabanggit ang motel na siyang pinupuntahan ng maraming nagmamahalan, legal man o hindi. Ang motel ay sinasabing contraction ng mga salitang motor hotel. At ang naging kaunahan ng motel sa mundo ay ang nasa San Luis Obispo sa California, USA. Nagawa ito noong 1925 at noong magbukas ay sumisingil ng $1.25 for a short stay. Bungalow siya na may 2 kwarto, 1 kusina at garahe. Magkano na bang short time ngayon, Mon? Alam mo ba mo ng short time sa motel? Hindi. Oo. Ako din, hindi ko alam eh. Ha? Hindi ako nagagawi sa mga ganyan. Ano ako eh, homebody lang ako. Pero ang alam ko, yung mga motel ngayon, ano yan eh, may mga team. Merong Hello Kitty, merong mga outer space, no? Merong parang gym ang dating, iba-iba, no? Ang ano lang, iingatan ninyo pagka kayo nag-motel, tiyakin niyo yung sasakyan ninyo kasi drive-thru yan. Ano yan eh, parang motor vehicle, di ba? Na ida-drive din doon, alam ko eh. Based on research yan, ha? Ang iwasan ninyo, yung masiraan kayo ng sasakyan pag palabas na ng motel. Kitang-kita kayo doon, hassle yun. Oo, hassle yun. Paano ba kayo magsabi ng I love you sa inyong minamahal? Sinusulat nyo ba? O text, malakas, mahina o pabulong? O yung pagsasabi. Kung ibubulong ninyo, gawin nyo daw sa kaliwang tenga ng inyong minamahal. Batay po sa Bakit? Bakit sa kaliwang tenga? Pati sa pag-aaral, ang kaliwang tenga daw kasi ng tao ay responsive o mabilis na tumutugon sa mga salitang may kinalaman sa pag-ibig o anumang emosyon. Mas effective daw sa kaliwa kaysa sabihin sa kanang tenga ng pinagsasabihan. Paano kung yung kaliwa puno ng tutuli? Di ba, Mon? Sa kabila na lang. Oo. Kailangan malinis pareho tenga. Sasabihin mo sa kaliwa, puro earwax. Sa laula yun. Oo. So, para po sa mga karagdagang kaalaman, lalo na tungkol sa science and technology, trivia, general info, sidebars of history, pangkalusugan mga payot tips, itype lamang po sa FB ang Prop on Air, like, follow, share, and subscribe on YouTube channel. Mabuhay po ang mga security officers at members ng Superstar Security Agency, lalo na si Mr. Gary Sumkad at ang kanyang mga kasamahan. Hello sa mga kaibigan sa pamamahayag, lalo na kina Angel De Vera, Mon Samson ng Manila Bulletin, Cathy San Gabriel, si Tony Aquino, at kabahagi Met Mignon. Met, see you one of these days, ha? Kumusta po sa mga batchmates ng Doña Aurora Elementary School Batch 83? At ang amin pong pakikiramay kay Bok Salcedo sa pagpano ng kanyang buting ama, si Mr. Renny Salcedo, ng Binyan, Laguna. Bok, deepest condolences, ha? At hello din kina Daryl Modelo, Tyrone Owen Manalo, at Debbie Kwan. Sana okay po kayo dyan. Dumako na tayo sa ating payong teacher. Payong teacher. Payong teacher. Payong teacher. Galing po kay Stacy of Novaliches, Quezon City. Sir Willie, 14 years na kaming nagsasama ng asawa ko. Ang first 2 years ng aming marriage ay okay naman. Subalit, makalipas pa ang ilang panahon ay nanlamig na siya bilang mister. Noon pa ako may hinala na may iba siyang babae kung kaya't nang minsang makainom siya at nakatulog na mahaba ay hinawakan ko ang kanyang phone. Palibas ay alam ko na mahilig siya sa chocolates. Madali kong nahulaan ang kanyang password, Toblerone. Plus birthday niya, then number code. Kaya yan, ingat kayo sa mga Simon, napapalunok tuloy. Wake up call yan. Yung mga mahilig sa... Baka mahilig kayo sa zodiac sign, mahulaan, ha? Capricorn pala. Mahilig kayo sa mga pets, mahilig kayo sa mga pang-circus, mahilig kayo sa mga dessert. Ito, nahulaan yung password eh. Mahilig sa chocolate si Mr. Toblerone. Ako, wala akong hilig dyan, At doon nga, inatuklasan ko na merong third party. Kabatch niya at 1 year na silang may relasyon. Nang magising siya, ay inaway ko at muntik nang mabato ko siya ng baso. Then nagulat ako sa sinabi niya. Wala daw akong matibay na ebidensya. Kaibigan lang daw ang babae at pwede daw ako mademanda dahil sa pakikialam sa kanyang phone. Posible ba na ako'y mahabla sa kabila ng binuksan ko ang kanyang phone? Mata mo lang ang masakit na tagumpay. Masakit na tagumpay, ha? Oxymoron yun, ha? Stacy? Tandaan, legally, kahit asawa ka o girlfriend, boyfriend at nakialam sa phone ng kabiyak ng walang pahintulot, maaari kang makasuhan ng illegal access. Ang dahilan,
hiwalay ang kaso ng illegal access sa anumang krimen na matutuklasan nyo sa phone na maaring may pandaraya o panluloko. Kapag napatunayan sa ganyang pagkakasala, maaari kayong makulong ng 12 taon. 12 taon, nakailam ka sa phone. Bukod pa ang mga multa na itatagubili ng hukuman. Ang maganda lang dyan, may mga desisyon na ang Korte Suprema sa mga isyong kagaya nito. Kahit panata mo sa pamamagitan ng illegal access, pwede nang gamitin ng mga chat at screenshots na ebidensya para sa anumang annulment cases. Ang mahalaga ay pribadong individual ka at hindi ahente o opisyal ng gobyerno. So yan, yung ating other ways ng I love you gesture, meron tayong part 2, Meron tayong part 2 niyan. At yung mga iba't ibang klase ng sakit at yung mga katumbas ng mga doktor, may part 2 din tayo niyan. Maraming salamat po sa mga nakatuwang natin today mula sa IT, Engineering Department at Creative Team. Ito po naman si Willie Perez, nag-iwan ng mensahe, aasenso ka mula sa panlalaman sa kapwa. Subalit, hindi mo aanihin ang tiwala at respeto ng lipunan. Aangat ka mula sa nakaw, pero wala kang lusot sa parusa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Matuto tayong lahat. Professor on Air. Professor on Air. RPMG. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.